Sa mundo ng human at demon, ang dalawang lahing ito ay matagal ng panahong nagdidigmaan, wala mang pinagkaiba sa kanilang mga itsura, gayunpaman ang demon race ay marunong gumamit ng mahika. Subalit ang ating bida na si Dariel ay naiiba sa lahat, dahil siya ay hindi marunong gumamit ng mahika, siya ay sinisante ng bagong upong general na si Bashvarza. Ipinagtataka nito na kung bakit ang isang mababang ranggong sundalo na katulad ni Dariel, ay dapat na assistant nila gayon wala naman itong talento sa kahit anong mahika. Sinubukan ni Dariel depensahan ang kanyang posisyon, subalit hindi siya pinakinggan ni Bashvarza, kaya naman malinaw na sa kanya ang lahat na wala na siyang lugar sa kahariang ito. Habang naghahanda si Dariel na umalis, wala siyang ideya kung saan siya tutungo, dahil 3 taon siyang nagsilbi sa Demon Kingdom. Sa ilang araw na paglalakbay ni Dariel sa loob ng kagubatan, nangangamba siya dahil baka mauna pa siyang mamatay sa gutom bago siya makapagsimula ng bagong buhay. Hanggang isang babae ang tumalon sa kanyang harapan, at hinahabol ito na isang malaking gorilya, agad siyang umaksyon at dinepensahan ang babae. Dahil kahapon pa siyang walang maayos na kain, wala siyang lakas upang makapalag sa gorilya, mabuti na lamang ay nakita niya ang kutsilyo ng babae, at ito ang ginamit niya sa pagpatay ng sumugod ang mabangis na gorilya. Nagpasalamat sa kanya ang babae sa pagliligtas niya sa buhay nito, at dahil delikado sa kanya ang makisalamuha sa mga tao, ay nagpasya na siyang umalis subalit pinigilan siya ng babae. Dahil narinig ng babae na kumalam ang kanyang sikmura, kinaladkad siya nito pauwi sa kanilang bahay upang pasalamatan siya sa masarap na tanghalian. Di nagtagal ay narating nila ang baryo, doon ay nakilala niya ang mga magulang nito at ang magandang babae na nailigtas niya na si Marika. Nangangamba si Dariel dahil kasalukuyan siyang nasa kampo ng mga kalaban, kaya naman minabuti niyang itago na siya ay isang demon race, at sinabing siya ay sinasanta ng kanyang bagong amo at kasalukuyang walang matuluyan. Nalungkot si Marika sa kalagayan ni Dariel, iminungkahi niya na welcome siyang tumira dito sa kanilang nayon dahil siya ay may busilak na puso. Sang-ayon naman dito sila daddy at mommy, subalit nagdadalawang isip pa din si Dariel sa mga oras na ito. Gayunpaman napagtanto niya na nasa harapan lang pala niya ang kinakailangan niyang inspirasyon upang tumira dito, kaya naman pumayag siya sa hiling ni Marika. Kinabukasan nalaman ni Dariel na ang ama ni Marika na si Envel ay isa palang guild master ng kanilang nayon. Nais ni Envel na maging isang adventurer si Dariel dahil nakikita niya na bagay ito sa ganitong klaseng trabaho. Nang inilabas na ang registration form ng guild, dito na natakot si Dariel dahil ilang mga taga Demon Kingdom ang sumubok nito na halos nasunog ang balat at tuluyan pang nabaog. Sinubukan niyang umarte na kunwari ay may sakit upang makaiwas, subalit nang biglang tusukin ang kanyang daliri at inilapat ang kamay niya sa form, nagsimula na ang ritual at nagulat siya nang magawa niyang maipasa ang pagrerehistro. Napagtanto ni Dariel na isa pala talaga siyang tao, at alam ito ng dating first general na si Grand Varza at itinuring pa din siyang tunay na anak. Makalipas ang ilang minuto sinimulan na ni Envel ang training, at ang una niyang ituturo kay Dariel ay kung paano gumamit ng aura na natural na taglay ng mga tao, kapag sila ay gumagamit ng mga baluti at sandata. Ngayong natutunan na ni Dariel ang paggamit ng aura, iminungkahi ni Envel na tukuyin kung anong type si Dariel, kaya't sa pamamagitan ng malaking kahoy na ito ay malalaman kung siya ba ay isang slash type. Kahit na hindi sanay gumamit si Dariel ng espada, nagawa niyang mahati sa dalawa ang malaking kahoy sa isang pagwasiwas lamang. Sa paggamit naman ni Dariel ng pana, ay ilang puno din ang napatumba niya gamit ang isang palaso, hindi makapaniwala si Envel na ganun din kalakas ang sting ability ni Dariel. Maging sa paggamit ni Dariel ng malaking martilyo ay hindi niya pinalagpas ito, dahil nabasag niya ang napakalaking bato, hanggang sa hindi na napigilan ni Envel na subukan ang guard ni Dariel, at sa huli na pag-alaman nila na perpekto ang abilidad ng ating bida sa lahat ng 4 na aspeto. Lubos na humanga si Envel kay Dariel, dahil sa buong buhay nito ay ngayon lamang siya nakatagpo ng isang tao na may ganitong talento, kaya naman iminungkahi ni Envel na sumali si Dariel sa Central Guild, isa sa mga top organization sa bansa. Nakita ni Dariel na nalungkot si Marika nang marinig iyon, sinabi niya kay Envel na mas pipiliin niya ang manatili sa nayon, dahil utang niya sa anak nitong dalaga ang kanyang pangalawang buhay,
kaya naman napayakap sa tuwa sa kanya si Marika. Pagkatapos ay ipinakilala na ni Envel si Dariel sa buong nayon bilang isang bagong adventurer, tanggap siya ng lahat ng tao sa baryo maliban lamang sa makong na si Gashita, at sinabi na dapat ay gumalang si Dariel sa kanya dahil kung ikukumpara ang kanilang mga rank, ay tiyak na mas mataas ang kanya. Humingi ng panmanhin si Envel sa pag-uugali ni Gashita, at inimbitahan na lamang siya sa opisina nito upang ibigay ang una niyang magiging quest. Ito ay ang manguha ng mga halamang gamot, subalit pinag-iingat siya ni Envel dahil may mabangis na halimaw ang gumagala ngayon sa kagubatan. Nang makita nila ito natuklasan nila na ito pala ang gorilla na napatay ni Dariel kahapon, hindi makapaniwala si Envel dahil ito ang unggoy na hindi mapatay-patay ni Gashita. Dahil sa nalaman ni Envel, ipinatawag nito si Gashita at iminungkahing magpasalamat siya kay Dariel sapagkat ito ang tumapos ng kanyang trabaho. Subalit dahil ayaw masapawan ni Gashita, kumuha ito ng mas mahirap na quest upang ipakita na mas malakas pa din siya kaysa kay Dariel. Gayunpaman itinaas ni Envel ang rank ni Dariel patungong D-rank, dahil sa pagkakapatay niya sa higanteng unggoy, at sinamahan siya ni Marika sa pinakauna niyang quest bilang kanyang gabay. Sinabi ni Dariel na parang masyadong delikado sa katulad ni Marika ang pumunta sa ganitong kagubatan. Sinabi ni Marika na kinakailangan niyang manguha ng halamang gamot para sa karamdaman ng isang matanda. Isa pa hindi maaasahan si Gashita sa ganitong klaseng trabaho, kaya siya na lamang mismo ang gumagawa nito, at pagkarating nila sa taas, nais ni Marika na maghawak kamay sila ni Dariel upang hindi sila magkahiwalay. Pagkarating nila sa lokasyon, medyo nalilito pa si Dariel sa pagkuha ng halamang gamot, itinuro ni Marika ang pagkakaiba ng dahon ng paintgrass, at nang magpatuloy ito sa paghahanap, nagulat si Dariel sa natural na lakas ni Marika. Napansin ni Dariel na may sapat na kakayahan si Marika para maging isang adventurer, ngunit sinabi ni Marika na takot siyang makipaglaban sa mga halimaw. Gayunpaman humiling si Marika kay Dariel na huwag na siyang tawagin itong Miss Marika, dahil hindi naman na daw sila bago sa isa't isa. Nang mapagbigyan ni Dariel ang kahilingan nito, agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Mabuti na lamang ay napukaw ang atensyon ni Marika sa isang napaka-cute na usa, subalit bigla itong naging mabangis at tumalon para ilampaso ang higanteng langgam sa Gedli. Sinamantala na nilang hulihin ang mga ito para sa isang masarap na tanghalian, at pagdating sa nayon ay humanga ang mga tao kay Dariel sa mga naging huli nila, kaya't si Gashita ay iyak talo dahil naunahan na naman siya ni Dariel na mahuli ang higanteng langgam. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nasasanay si Dariel sa pamumuhay sa nayon at wala naman siyang nagiging problema, maliban lamang kay Gashita. Pati si Envel ay hindi maiwasang mamroblema din kay Gashita, dahil sa nakadalawang ulit na nakuha ni Dariel ang mga target nito, balak patayin ni Gashita ang isang malaking cobra upang patunayan na siya ang mas malakas. Ang ganitong klaseng kalakas na halimaw ay ipinapagawa lamang sa mga C-rank adventurer, at dahil walang C-rank adventurer sa kanilang nayon, ang kabilang guild mula sa ibang baryo ang humawak na lamang sa quest na ito. Kaya naman nababahala si Marika, dahil kung makikisawsaw si Gashita sa trabaho ng ibang adventurer, ay maaaring pagmumulan ito ng away sa kani-kanilang guild, at tanging si Envel bilang guildmaster ang malalagot dito. Upang pigilan si Gashita, nagboluntaryo si Dariel na pauuwiin niya ito para maiwasan ang maaaring maging gulo. Pagdating ni Dariel sa kagubatan, nagulantang siya nang makita kung gaano kalawak ang naging bakas ng malaking cobra, at mula sa kanyang likuran tumatakbo si Gashita at hinahabol na siya ng sinasabing higanteng cobra. Sinubukan ni Dariel na pukawin sa kanya ang atensyon ng cobra, subalit nagpatuloy ito sa paghabol kay Gashita, nagawang umatake ni Gashita subalit hindi tumalab ang palaso nito. Sa kabutihang palad, nagawang masugatan ni Dariel ang cobra kahit makapal ang balat nito, ngunit nang pumalo ito ng buntot at nasanggaman ito ni Dariel, hindi din nagtagal ay nabasag ang espada niya dahil sa lakas ng puwersa. Sa mga oras na iyon, naalala ni Dariel subukan ng abilidad na Sting, at gamit ang kapirasong tipak ng espada ibinato niya ito sa bunganga ng cobra, at tumagos ito sa may bandang batok. Matagumpay niyang napatay ang higanteng cobra, ngunit si Gashita pala ay nakagat, kaya sinimulang gamutin ni Dariel ang sugat nito, at pinainom niya si Gashita ng lunas sa kamandag na ibinigay ni Marika kanina.
Sumunod naman ay nilagyan niya ng katas ng halamang gamot ang sugat nito, at dahil sa pagkakaligtas ni Dariel sa buhay ni Gashita, sa wakas ay nakuha niya ang tiwala at respeto nito. Kinabukasan ay nag-iba na ang ihip ng hangin, dahil tinatawag na ni Gashita si Dariel bilang kanyang kuya, at excited na itong magpaturo sa kanya at makasama siya sa pagtatrabaho. Samantala sa Demon Kingdom, nabigo si Zevyantes sa pakikipaglaban sa mga hero party, subalit hindi ito dahilan pagdating kay Bashvarza, kaya naman sinisi na lamang ni Zevyantes ang kanilang bagong assistant. Agad naman itong sinesante ni Bashvarza, kaya naman nagsalita ang isa sa mga general na si Droiz, na ibalik na lamang si Dariel sa kanila, dahil ito ay maayos na nagagawa ang kanyang trabaho at may malasakit sa lahat ng tao, higit sa lahat ito ay may mabuting puso. Kaya naman iminungkahi ni Droiz na ibalik sa posisyon si Dariel, subalit nang marinig ito ni Bashvarza ay hindi nito nagustuhan at nag-apoy ito sa galit. Isang gabi, natanong ni Dariel kay Envel na kung bakit ang kanilang nayon ay maraming bakanteng mga bahay. Sinabi ni Envel na may kinalaman ito sa mineral na tinatawag na mithril. Sapagkat ang mineral na ito ay namimina malapit dito sa kanilang nayon, marami sa mga ito ang ginagawang mga sandata sa kadahilanang ang sandatang nayari sa mithril, ay nagkakaroon ng malakas na katangian. Kaya naman patok ito sa mga potential buyer at mga mandirigma, at dahil sa layo ng mga pinanggalingan ng mga ito, dito sila sa kanilang nayon nangungupahan ng matutuluyan. Subalit dahil din sa likas na yaman na ito, pinagmulan din ito ng digmaan ng human at demon, at ng Demon Kingdom ang nanalo sa gera, sila na lamang ang nakinabang dito ng mahabang panahon. At ang dating asensado at masiglang ekonomiya ng kanilang nayon, ay kasabay din naglaho dahil napa sa kamay ito ng Demon Kingdom. Kinabukasan na pagpasyahang bisitahin muli ni Dariel ang minahan, at dahil parte dati ng trabaho niya sa Demon Kingdom ang pamahalaan ang minahan na ito, marami sa kanya ang nakakakilala kaya naman minabuti niyang pumasok ng palihim. Ngunit ipinagtataka niya na wala man lang kahit ni isang empleyado o bantay sa harapan, kaya naman nagpatuloy na lamang siyang pumasok. Doon ay nagkita silang muli ng mga dating tauhan niyang mga knockers, at ang mga ito ay tuwang-tuwa nang makita ang ating bida. Nalaman ni Dariel na puwersahan silang pinagmimina ng 4 na beses sa isang araw, nagsimula daw ito nang maupo na ang general na si Bashvarza, at ang mga knockers ay nagsimula ng umiyak dahil si Dariel lamang daw ang trinato sila ng maayos. Ikinalungkot ito ni Dariel, dahil wala na siyang magagawa sapagkat wala na ang mga knockers sa kanyang pangangalaga, hanggang sa dumating na ang mga bagong sundalo kasama ang commander nito. Hindi nagustuhan ng commander nang makitang hindi nagtratrabaho ang mga knockers, subalit kahit na natatakot ang mga ito, ang isa sa mga knockers ang nag-aklas at inatake ang ulo ng commander. Inutos ng commander sa mga sundalo na patayin ang mga nag-aklas ng mga knockers, at bago pa man ang pag-atake, napigilan ito ni Dariel at sinagip ang 2 knockers. Inutos ni Dariel sa mga taga-Demon Kingdom na umatras na lamang, dahil kung hindi ay mapipilitan siyang patumbahin sila isa-isa. Tinawag na hangal ng commander si Dariel dahil sa pinapamalas nitong tapang, at minaliit din siya nito bilang isang tao, sapagkat walang panama ang kanyang sandata sa mga mahika nila bilang demon. Ipinahayag ng commander na humanda na sila sa nalalapit nilang kamatayan, gayunpaman binalutan ni Dariel ang kanyang espada upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Alam ni Dariel kung paano pipigilan ang atake ng mga sundalo, dahil ang pagcast ng magic ay nangangailangan ng matinding focus. Hanggang isang knockers ang umatake at hindi ito tinuluyan ng isang sundalo, dahil dito nalaman ni Dariel na walang intensyon ng mga sundalo na pumatay ng walang kalaban-laban. Sinubukan ipaalala ni Dariel ang propesyonal na paninindigan ng mga sundalo, subalit pinigilan siya ng commander, at ipinaalam sa mga sundalo na mapapahamak sila kapag ang mga ito ay hindi sumunod sa kanyang mga utos. Ang mga sundalo ay nagsimulang gumawa ng mga panlahatang atake, subalit sa maikling oras ay nagawang mapigilan ni Dariel ang mga mahika bago pa ito ma-activate, dahil kabisado niya sa isip kung gaano katagal ang bawat pagcast nito. Sa kabila ng pagsisikap ni Dariel na hindi gumamit ng matinding dahas, nagawa niyang bihagin ng commander, hanggang sa umamin ito na siya ay hindi talaga Demon Army, sapagkat siya ay kakilala lamang ni Bashvarza at inilagay sa posisyong ito.
Naiintindihan ni Dariel ang saloobin ng commander, subalit hindi pa din ito dahilan para ipapatay sa kanyang mga sundalo ang mga inosenteng buhay, bagkus dapat ay pinoprotektahan niya ang kanyang mga sundalo. Bilang parusa binigyan ni Dariel ito ng malupit na haircut, at inutos na mag-resign na sa posisyon at pinauwi ang commander ng panutang ulo. Matapos ang insidente ay pinauwi na din ni Dariel ang mga sundalo, at ang mga knockers naman ay umaasang aalagaan ulit sila ni Dariel. Pagka-uwi niya sa nayon, ipinaalam agad ni Dariel kay Mayor Envel na nabawi na niya ang minahan, at nakiusap din siya na ampunin sa kanilang pangangalaga ang mga knockers. Pumayag naman si Mayor Envel, at agad na nilang ipapaalam ito sa Central Guild, at ang pagbukas ulit ng minahan sa nayon ay nagbigay ng maraming trabaho sa mga tao, habang ang mga knockers ay naging katulong nila sa kuweba. Malaki ang pasasalamat ni Mayor Envel kay Dariel, dahil naibalik niya ang kasaganahan sa Lux Village, at dahil sa labis na tuwa sinalubong siya ni Marika ng malakas na yakap nito, at sa sobrang lakas ay nawalan siya ng malay. Samantala kasalukuyang nagmo-moment si Bash Varza sa kanyang silid, nang biglang istorbohin ito ni Zevi Antis at gulatin ito sa balitang ang Mithril Mine ay naagaw na sa kanila. Nagulat si Bash Varza sa balitang ito, at hindi lang iyon mas lalo pa siyang napraning nang ipaalam ni Zevi na siya ay pinapatawag ng Demon Lord dahil sa mga kapalpakan niya. Hindi nagustuhan ng Demon King ang maling pamamalakad niya sa kaharian, at hindi nito maintindihan kung bakit hindi matigil ni Bash Varza ang paggawa nito sa bomba. Iminungkahi nito na dapat ay tularan niya si Dariel, sapagkat ito ay malaking asset sa kanilang kaharian, dahil sa maayos nitong pamamalakad at malapit ito sa mga sundalo at mga mamamayan. Nang marinig ito ni Bash Varza, ay mas lalong lumala ang galit niya kay Dariel. Sa kabilang dako, habang nagkakasiyahan sa Lux Village, mistulang palay na ang lumapit sa manok, dahil nais yayain ni Marika si Dariel na sila ay magpakasal, subalit natigilan siya nang may biglang away na nagaganap sa malayo. Napag-alaman ni Dariel na ang kaaway ng tropa niyang si Gashita, ay isa ding adventurer galing sa ibang bayan na si Fitbuten. Nagpakilala din si Dariel bilang adventurer, subalit minaliit sila ni Fitbuten sapagkat imposibleng mabawi lamang ng dadalawang lower rank adventurer ang mithril mining. Subalit sumabat si Dariel, dahil silang mga taga Campbelltown ang nagpabaya sa higanteng cobra kung bakit ito napadpad sa kanilang teritoryo. Dagdag pa ni Dariel, na si Gashita ang mismong nakahanap sa pinatakas nilang cobra. Paalis na sana si Dariel subalit sinabi ni Gashita ang katotohanan ang ating bida ang mag-isang tumapos sa higanteng cobra. Hindi makapaniwala ang mga taga Campbelltown nang malaman ito, at ang mga adventurer ay nagdiwang at naging idol na nila si Dariel, maliban lamang kay Fitbuten. Kinagabihan na balitaan ni Marika na may nang insulto kay Dariel kaninang umaga. Hindi maiwasang magpakita ni Marika ng pagbabanta, habang pinipigilan ito ni Dariel, aksidenteng nasabi ni Marika na hindi niya mapapatawad ang nang-insulto sa kanyang asawa. Mabilis nang ipinaubaya ni Mayor Envel kay Dariel ang kanyang dalagang anak, at hindi makapaniwala si Dariel sa mga nangyayari, dahil ng gabing iyon instant celebration na sa kanilang magiging kasal. Kinabukasan isang taga Central Guild na si Mr. Fred ang humingi ng tulong kay Dariel, dahil ang mga knockers ay mailap sa kanya at hindi niya ito makausap basta-basta. Sinabi ni Dariel, na dahil ito sa naging biktima ng kalupitan ng Demon Army ang mga knockers, kaya naman sinamahan niya si Mr. Fred sa mga knockers at madali lamang niyang nakumbinsi ang mga ito. Sa paglabas ni Dariel, nakarinig siya ng isang anunsyo mula sa taga Demon Kingdom at nais nitong pabalikan ng mga knockers sa panig nila, at dahil pamilyar ang boses nito agad itong pinuntahan ni Dariel. Agad na dumpensa ang mensahero ng taga Demon Kingdom dahil nais nitong makipag-usap lamang, kaya naman nagsalita na si Dariel, at dito na siya nakilala ng matalik niyang kaibigan na si Rizet. Ipinaalam ni Dariel kay Rizet na isa pala siyang tao, at pagkatapos niyang ikwento ang kanyang naging bagong buhay, ipinaalam naman ni Rizet na dahil sa pagkawala ni Dariel, ang Demon Kingdom ay unti-unti nang bumabagsak dahil sa mga kapalpakan ng kanyang kinakapatid na si Bash Varza. Ipinaalam ni Rizet na naparito siya para bawiin ang mga knockers, dahil sila ang isa sa pinakamahalagang tauhan ng Demon Kingdom. Gayunpaman natanong ni Rizet kay Dariel kung nais ba nitong bumalik sa kaharian.
Sinabi ni Rizet na kahit na pinatalsik siya ng 4 na general, subalit isa sa mga general na si Lady Droys ay hinahanap siya palagi at hinahangad siya nitong bumalik. Tumanggi si Dariel dahil masaya na siya ngayon sa kanyang bagong buhay, ngunit nais talagang ibalik siya ni Rizet sa kaharian. Gayunpaman nabasag ni Dariel ang mahika ni Rizet at inalok siya nito sa kanyang plano. Napagpasyahang dalhin ni Dariel si Rizet para sa isang negosasyon kay Mr. Fred. Ito ay paraan upang maiwasan na naman ang maaaring digmaan sa human at demon. At dahil importante din ang mithril sa mga demon, iminungkahi ni Rizet na handa silang magbayad ng mas malaking halaga upang magkaroon lamang ng supply nito. Subalit habang nakikinig si Fitbuten, ay hindi nito nagustuhan ang usapan at sinubukang patayin nito si Rizet, mabuti na lamang ay napigilan ito ni Dariel. Iminungkahi ni Fitbuten na itigil na ang negosasyon na ito. Subalit tumutol si Mr. Fred dahil walang karapatan ng katulad ni Fitbuten na makialam sa usapang politikal, sapagkat ang trabaho nito ngayon ay isang gwardya. Matapos ang insidente, nagpasalamat si Rizet kay Dariel dahil naging matagumpay ang negosasyon, habang si Dariel ay umaasang balang araw ay magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng human at demon. Makalipas ang ilang araw, si Dariel ay nakatanggap ng mensahe mula kay Mr. Fred. Hiniling nito sa kanya na muling buksan nila ang pandayan na malapit sa minahan. Subalit natagpuan niya si Fitbuten doon, at umaga pa lamang ay ang lakas na ng tama nito, sapagkat sinabi nito na simula ngayon ay sila ng mga taga Campbelltown ang mamamahala dito sa pandayan. Ini-report naman ito ni Dariel kay Mayor Envil, subalit sinabi nito na ang orihinal na nagpapatakbo ng minahan dati ay ang Campbelltown, bago pa man ito maaga ng mga taga Demon Kingdom. Subalit dumating si Marika at humingi ito ng tulong kay Dariel. Nakita nila ang isang matandang inakala niyang patay na, ngunit ito pala ang tinutukoy ni Marika na dumakma ng kanyang joga. Gayunpaman napansin ng matanda ang pangit na espada ni Dariel at inihalin tulad siya dito. Galit na sinabi ni Marika na si Dariel lang naman ang mag-isang tumalo sa mga demon army, at pumatay sa isang higanteng cobra. Hindi makapaniwala ang matanda sa sinabi ni Marika, at nang suriin nito ang mga kamay ni Dariel, humanga ito nang malaman na perpekto ang 4 na abilidad ng ating bida, at nagpakilala ito bilang si Mr. Smith, isang panday na pinadala ng Central Guild. Pagkatapos makita ni Dariel ang request ng Central Guild para kay Mr. Smith na magtrabaho sa pandayan sa Nayon, sinabi ni Dariel na inangkin na ito ng taga Campbelltown, ngunit mataas ang kumpiyansa ni Mr. Smith at siya na ang baalang makipagnegosasyon kay Fitbuten. Subalit pagdating nila doon ay nagmakaawa lang din naman si Mr. Smith sa kahilingan nito, pumayag lang naman si Fitbuten dahil hindi nito matiis ang mabahong amoy ni Mr. Smith. Pagkalaon ay napansin agad ni Mr. Smith na mali ang proseso ng mga tauhan ni Fitbuten, kaya naman ipinakita niya ang tamang proseso sa paggamit ng mithril. Sinabi ni Mr. Smith na pag lumabas na ang mga ilaw or pressure point mula sa mithril, ito na ang tamang indikasyon na hanguin na ang mithril sa apoy, at sa tamang pagkakataon at kasanayan, ay maaaring makagawa ng napakagandang mga sandata. Namangha si Dariel ng perpektong tumugma ang kanyang aura sa sandata, at madali lamang niyang nahiwa ang malaking puno na parang papel. Nagmakaawa si Fitbuten na magpaturo kay Mr. Smith matapos nitong masaksihan ang husay nito, subalit ayaw ni Mr. Smith dahil sa kagaspangan ng pag-uugali nitong kumag, kaya't ang ending si Dariel na naman ang sinisi ni Fitbuten. Makalipas ang ilang sandali, pumunta sila sa isang silid kung nasaan ang pugon na pinapagana ng mahika, kaya naman nakiusap si Dariel kay Rizet dahil kailangan nila ng tulong nito. Nilinaw ni Mr. Smith na hindi pang maramihang sandata ang gagawin niya dito, bagkus ang sadya niya ay susundin lamang ang kahilingan ng Central Guild, nagawa ng isang pinakamagandang sandata ang taong mismong nagbawi sa minahan at iyon ay si Dariel. Nais palitan ni Mr. Smith ang espadang ginawa niya kanina dahil yun lamang ay isang prototype, sapagkat dahil sa espesyal na aura ni Dariel ay bumalik na ang kanyang pangarap na gumawa ng pinakamalakas na sandata sa lahat. Nang sindihan na ni Rizet ang pugon, lumabas muna si Dariel upang kumuha ng alak para kay Mr. Smith, at doon ay kinausap siya ni Fitbuten.
Inalok siya ni Fitbuten na sumali sa Campbelltown upang kalabanin nila ang Central Guild, dahil halos malaking porsyento ng kita sa minahan ay napupunta dito, at kung si Dariel ay makikipagtulungan sa kanila ay ipinapangako niya na maayos ang magiging bayad sa kanya at sa Lux Village. Tumanggi si Dariel sa alok, sapagkat nagawang saktan ni Fitbuten ang kanyang mga mahal sa buhay, at dahil doon, hinamon siya ni Fitbuten ng isang duelo kinabukasan. Ipinaliwanag ni Mayor Envel ang patakaran sa pagduduelo, subalit minsan ang paraan ng pagduduelo ay daan upang makipaghiganti at maaring buhay pa ang kapalit. Bagamat karamihan sa kanila ay nag-aalala sa sitwasyong ito, nagpas siyang harapin pa din ni Dariel si Fitbuten sa isang duelo, habang si Mr. Smith ay ipinaalam na kay Dariel na tapos na ang ginawa niyang sandata. Kinabukasan ng magsimula na ang duelo, mataas ang kumpiyansa ni Fitbuten na manalo dahil sa kanyang mga bagong sandata na gawa na sa mithril, at kinutya naman niya ang ginawa ni Mr. Smith na punyal na ibinigay nito kay Dariel. Subalit nagulat siya nang bigla na lamang nabasag ang kanyang kalasag, at nang sinubukan niyang sumugod, ay biglang humaba ang punyal na gamit ni Dariel. Sinabi ni Mr. Smith na ito ay ang Blade of Hermes, na kayang magbago ng hugis sa pamamagitan ng aura, at nakabase ito depend sa kapasidad ng aura ng gumagamit. Sa sobrang inis ni Fitbuten ay nagbanta ito ng pagpatay, habang ang punyal ni Dariel ay unti-unting naging isang latigo, at sa pagsugod ni Fitbuten hinataw ito ni Dariel at tumilapon sa kabahayanan. Matapos ang duelo, humingi ng tawad si Mr. Fred at sisiguraduhin niyang mananagot ang mga taga Campbelltown at ang guild nito sa nangyari. Gayunpaman iminungkahi ni Dariel na ang maging parusa na lamang nila Fitbuten, ay ang tumulong sa pag-aayos ng bahay na nasira dahil sa duelo nila. Dahil sa mga kabutihang nagawa at ambag ni Dariel sa kanilang nayon, inalok siya ni Mr. Fred na magtrabaho sa Central Guild. Sinabi ni Dariel na pag-iisipan niya ang tungkol dito na ikinalungkot naman ni Marika. Lubos na iniisip ni Dariel ang tungkol sa alok, dahil hindi lamang oportunidad ang mahahanap niya sa lungsod ng Central Guild, bagkus pati na din ang kanyang tunay na mga magulang. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok at tumabi sa kanya si Marika at nais siyang makausap nito. Sinabi ni Marika, na inaasahan na niyang balang araw ay dadating talaga kay Dariel ang napakagandang oportunidad na magtrabaho sa Central Guild, dahil sa pambihirang lakas at kabaitan nito. Malaki ang pasasalamat ni Marika kay Dariel, dahil nabigyan niya ng mga ngiti at bagong pag-asa sa buhay ang mga tao dito sa Lux Village, kabilang na siya at sinabi ni Marika ang kanyang tunay na nararamdaman kay Dariel. Matapos sabihin ni Marika ang suporta nito para kay Dariel sa bagong oportunidad, napagtanto ni Dariel ang pagmamahal ni Marika sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan ni Dariel na hindi na tumuloy, dahil si Marika ang nagligtas sa kanya noong mga panahong walang-wala siya sa buhay, at napamahal na din siya sa nayong ito ganon din sa mga luto ni Marika. Dahil sa narinig ni Marika ay hindi nito napigilan ang lumuha dahil sa tuwa, hinalikan ni Dariel si Marika, at dahil sa kapusukan, nang gabing din na iyon ay nasakop na ni Dariel ang bataan. Sa Demon Kingdom, inimbitahan ni Grand Varza ang kanyang anak na si Bash Varza sa isang hapunan. Umaasa itong maayos ang pagpapatakbo ni Bash Varza sa kaharian at nakikipagtulungan pa din ito kay Dariel. Ikinwento ni Grand Varza nang siya ay magretiro, ang lahat ng matataas na kawani ng Demon Kingdom ay nagpanik, sa kadahilan ng maaring mapabayaan ng mga bagong apat na general ang kaharian. Subalit natigil ang pag-aalinlangan ng mga kawani, nang malaman ng mga ito na si Dariel ang maggagabay sa bagong mga general, sapagkat si Dariel ay naging maayos at perpektong nanungkulan sa ilalim ng mga dating general. Nang tanungin na ni Grand Varza kung nasaan ang kuya nito, walang magawa si Bash Varza kung hindi ay ang magsinungaling, at sinabing masaya si Dariel na nagtatrabaho kasama nila. Subalit biglang sinuntok ni Grand Varza ang anak nito dahil alam na niyang wala na si Dariel sa kaharian, kaya't inutusan niya si Bash Varza na ibalik si Dariel, at ito lamang ang paraan upang makapagpatuloy si Bash Varza sa pagiging general. Ngunit tumanggi si Bash Varza sa utos ng kanyang ama, at madiing sinabi na hindi niya kakailanganin kahit kailan ang tulong ni Dariel, at mananatili pa din siya sa posisyon. Kinabukasan, dahil sa magkasamang natulog si Dariel at Marika kagabi, mistulang nagmukhang bangkay si Dariel dahil sa kapaguran nito.
Napansin ni Mayor Envel na pagod si Dariel, subalit inakala nito na nasobrahan lamang si Dariel sa pagbababad sa sauna. Hindi pa din mapakali si Dariel sa mga tingin ni Mayor Envel, at bawat tanong nito ay hindi niya maiwasang manervyos, dahil baka alam na nito ang nangyari sa kanila ni Marika. Habang tumutulong si Dariel na magsampay ng damit kasama si Mother, natakot siya nang bigla siyang inimbitahan ni Mayor Envel sa seryosong usapan, at pagdating sa opisina, ay nagulat naman siya dahil nais ni Mayor Envel na siya na ang pumalit sa kanyang pwesto. Sinabi ni Mayor Envel na si Dariel lamang ang nakikita niyang pwedeng pumalit sa kanya, at mabigat mang responsibilidad ito, naniniwala siyang makakaya ito ni Dariel. Tinanggap ni Dariel ang pagiging isang mayor at guildmaster, subalit bago iyon ay ipinaalam ni Dariel na nais niyang pakasalan si Marika. Nang pumayag na si Daddy Envel, labis ang tuwa ni Marika at isang mahigpit na yakap ang natanggap niya dito, at nangako sila sa isa't isa na magiging masaya sila sa kanilang pagsasama. Isang taon ang nakalipas nang magpakasal sila ni Marika. Ang Lux Village ay mas lalong umasenso at naging sikat dahil sa napakahusay nilang pandayan, subalit sa kabila ng katanyagan, ay pumanaw na ang may likha nito na si Mr. Smith. May nawala mang importanteng tao sa buhay ni Dariel, may pumalit naman na isang anghel na bunga ng pagsasama nila ni Marika. Siya ay si Gran, sinunod ni Dariel ang pangalan nito sa lolo nitong si Gran Verza. Gayunpaman, isang abiso ang galing kay Gashita na ang mga hero ay paparating sa kanilang nayon. Ayon sa kwento ni Daddy Envel, ang hero na ito ay ang may tungkulin na talunin ng Demon King, at sa pagkakaalam naman ni Dariel ay isa itong matanda na mabagsik at mamamatay tao. Kaya naman sinabihan sila ni Daddy Envel na salubungin ito at iparamdam ang mainit nilang pagtanggap. Nagsuot si Dariel ng panyo upang hindi siya makilala, subalit ang lumabas sa karwahe ay isang magandang dalaga. Nagpakilala ito bilang si Lady at ganun din sila Satomi at Sesha. Ang ipinunta nila dito ay ang magpagawa ng mga sandata na yari sa Mithril. Pinatuloy nila ang mga bayani sa kanilang tahanan, at nang makita ni Lady si Gran nalaman ni Dariel na ang binibining ito ay mahilig pala sa baby, subalit si Gran ay masyadong naaaliw sa mga joke ni Lady. Kaya naman nakumpirma ni Dariel na sa kanya pala talaga nagmana ang anak niyang ito. Sa pagpapatuloy, maaga pa lamang ay nagsisimula na ang araw dito sa probinsya, subalit si Lady ay hindi sanay gumising ng maaga at may mga muta pa sa mga mata nito. Nang maalimpungatan si Lady, napagtanto niya na nasa pamamahay pala siya ng mayor. Mabilis itong nagayos at pagkatapos ay sinabi niya kay Dariel na sila ay may dalawang layunin sa Lux Village, at ang una ay makapagpagawa ng sandata na yari sa Mithril. Namangha ang mga bayani sa kanilang nasasaksihan, at nang ipaliwanag ni Dariel ang katangian ng Mithril, humawak si Satomi ng espada at animoy nakadama ito ng kakaibang sensation, habang si Lady ay hindi na mapakali at gusto nang magpagawa ng sandata. Kaya naman tinawag ni Dariel si Sakai, ang dating apprentice ni Mr. Smith at ngayon ay ang pinakamagaling ng panday. Agad nitong sinuri ang mga kamay ni Lady, at pagkalipas lamang ng ilang sandali, natukoy agad nitong isa siyang slash type. Gayunpaman sinabi na ni Lady ang pangalawa nilang layunin, at yun ay ang humanap ng ikaapat na miyembro ng kanilang grupo. Mangiyak-ngiyak si Daddy Envel, sapagkat ito ang kauna-unahang Heroes Party Selection na gaganapin sa kanilang baryo, at ang magiging kampyon ay ang mapipiling kasama ng mga bayani. Sa pagsugod ng mga kalahok, sa isang iglap lamang ay madali lamang nila napatumba ang mga ito, subalit isang palaso ang galing kay Gashita at naging interesado si Lady na labanan siya. Biglang gumamit ng isang malakas na teknik si Lady bilang ganti, subalit napilitang pigilan ito ni Dariel dahil sa maaring pinsala nito. Nalungkot naman si Gashita dahil siya ay natalo, subalit pinuri pa din siya ni Dariel dahil malaki na ang kanyang ipinagbago. Dahil naramdaman ni Lady ang malakas na aura ni Dariel, sinubukan niyang labanan ang ating bida upang makumpirma ang tinatagong lakas nito. Sa bawat pag-atake ni Lady ay umiiwas lamang si Dariel, kaya naman gumamit si Lady ng pinakamalakas niyang atake at napansin ni Dariel na ang teknik na ito ay may pagkakahalintulad ito sa isang tao, gayunpaman sa huli ay napigilan lamang din naman ito ni Dariel. Sinubukang alukin ng mga bayani si Dariel na sumali sa kanila, ngunit nagtaka ang lahat matapos tumanggi ng ating bida,
kaya naman kahit sa bahay ay kinukumbinsi pa din siya nila Lady. Tumanggi pa din si Dariel, sapagkat gusto niyang makitang lumaki sa tabi niya ang kanyang anak, at kahit na sinabi pa ni Lady na kinakailangan siya ng mga tao upang matalo ang Demon Lord, ipinahayag ni Dariel na kontento na siya sa kinalalagyan niya ngayon at maraming responsibilidad ang dapat niyang bantayan. Pagkatapos ng pag-uusap, hindi lamang masabi ni Dariel na may mga mahal din siya sa buhay na naninirahan sa Demon Kingdom, naalala ni Dariel ang sinabi ni Lady Droys na pinapahalagahan nito ang kapayapaan, sapagkat maraming mga inosenteng buhay at mga bata ang nadadamay sa hindi matapos-tapos na digmaan. Kinabukasan sinundan nila Lady at Satomi si Dariel, at nalaman nila ang gawain ng isang mayor sa loob ng isang araw. Napagtanto ni Lady na marami nga sa mga taong bayan ang kailangan ng malasakit niya, at nakakamangha na kinagigiliwan siya ng lahat. Kinagabihan humiling si Lady na makausap si Dariel, sapagkat nakita niyang gumamit ito ng Skyrend na katulad ng teknik niya. Katwiran ni Dariel ay ginaya niya lamang si Lady ng mga oras na iyon. Subalit sinabi ni Lady na halos malapit ang teknik ni Dariel sa dating hero na si Arancel, at ito ay ang Skyrend Emperor at si Arancel lamang ang may orihinal nito. Inakala ni Dariel na isa lamang iyong minor skill, kaya naman naghinala sa kanya si Lady at tinanong kung sino ba talaga siya. Sinabi ni Lady, na dapat ay ginagamit ni Dariel ang kanyang galing para lumaban at protektahan ang mga mahal niya at mga tao sa kanyang nasasakupan. Ngunit pahayag ni Dariel, na ang Demon Army ay pinoprotektahan lamang ang Demon Lord mula sa mga bayani na gustong patayin ito, at ang nagawang paglaban ng mga demon ay isa lamang depensa. Hindi ito pinakinggan ni Lady, sapagkat ang dating general ng Demon Army ay pinatay nito ang pamilya ni Arancel, at ito ang naging dahilan kung bakit ang dating bayani ay naging isang mamamatay tao na, sapagkat ipinaghihigante nito ang kanyang pamilya. At ito ang dahilan ni Lady kaya't nais niyang hikayatin si Dariel, subalit ayon kay Dariel, lahat naman ay pare-parehong nais protektahan ang kani-kanilang mahal sa buhay maging demon man o human, kaya't ayaw niyang sumama sa digmaan dahil pareho siyang may pamilya sa dalawang panig. Sa huli bigong makumbinsi ni Lady si Dariel, at humingi na lamang ito ng gabay kay Dariel bilang kanyang guro, pumayag naman si Dariel, at umaasa siyang sa pamamagitan ni Lady ay mapipigilan niya ang matagal ng digmaan sa human at demon. Kinabukasan bumisita si Rizet kay Dariel, subalit lingid sa kanyang kaalaman ay nasundan pala siya ni Zeviantes. Habang nag-uusap si Rizet at Dariel, nagulat sila nang biglang lumitaw si Zeviantes, at pagkatapos ay pinarusahan niya si Rizet dahil sa paglihim nito na natagpuan na niya pala si Dariel. Sinubukan pa din maliitin ni Zebi ang pagkatao ni Dariel, subalit narinig ito ni Marika at mabilis na tumalsik ang takip ng bote malapit sa kanyang ulo. Sa takot ni Zebi ay napilitan itong lumipat sa tamang upuan, gayunpaman sinabi nito na ang sadya niya ay ang minahan, kaya naman inutusan niya si Dariel na ibigay ito sa kanya at simula ngayon ay siya na ang mamamahala nito. Agad na tumanggi si Dariel, sapagkat si Rizet ay nagpakahirap na maisakatuparan ng mapayapang negosasyon pagdating dito sa minahan. Sinubukan ni Zebi na magalit subalit bumahag ang buntot niya nang mapansin niya ang mga tingin ni Marika. Dahil hindi makaporma si Zebi sa loob, napagpasyahan nilang lumabas at doon ay hinamon niya si Dariel ng isang duelo. Magkakas pa lamang si Zebi ng mahika, ay naunahan na siyang matutukan ni Dariel ng sandata, at kahit anong gawin niyang pag-atake ay napipigilan siya ni Dariel at ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo. Napilitang gamitin ni Zebi ang Geostorm ang pinakamalakas niyang atake, pinigilan naman ito ni Dariel gamit ang Skyrend at nagmistulang nilamon nito ang atake ni Zebi. Iniligtas ni Dariel si Zebi mula sa pagkakahulog, at sinuportahan sila ni Rizet ng tubig upang ligtas ang kanilang babagsakan. Gayunpaman hindi alam ni Dariel na nahatak niya pala ang panty ni Zebi at umiyak ito na parang isang bata. Upang tumahan si Zebi ay napilitang bentahan ni Dariel ito ng mithril. Pumayag naman si Zebi sa alok at napagkasunduan nilang ilihim ang tungkol sa transaksyon nilang ito para sa ikabubuti ni Rizet. Dinala ni Dariel si Zebi sa pandayan upang magpagawa din ng sandata, ngunit ipinaalala ni Rizet na ang mga hero ay malapit nang dumating at hindi ito maganda kung makikita nila si Zebi na narito sa kanilang baryo.
Ipinaubaya muna ni Dariel kay Sekay si Zebi, at agad na sinalubong niya ang mga bayani upang ilihis ang atensyon nila para maiwasan ang anumang engkwentro, at binigyan ni Dariel ang mga bayani ng kanya-kanyang pagkakaabalahan. Nang bisitahin niya ang pandayan ay natapos na din ang paggawa ng sandata ni Zebi, habang si Lady naman ay nakumpleto na ang training at kinahapunan ay dumiretso muna ito sa sauna. Subalit wala siyang kaalam-alam na nauna na pala doon si Zebi at kausap na nila pala ang isa't isa, nang napagtanto ni Lady na ito pala ang kanyang kalaban, at bago ito magpangabot ay agad na umawat na si Dariel. Dahil sa biglaang niyang pag-awat ay iba ang kanyang nadakma, kaya't magkasabay na sampal ang kanyang natanggap, at habang naghahapunan ay ipinaliwanag ni Dariel ang dahilan. Nagtataka si Lady kung bakit pamilyar si Dariel sa isa sa mga general na si Zebi, dito na ibinunyag ni Dariel na siya ay isang tao at pinalaki ng dating general na si Grand Varza. Ikinwento din niya na natanggap siya ni Marika at ng mga magulang nito sa kabila ng kanyang nakaraan, naintindihan naman ito ni Lady, gayunpaman nais pa din niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang bayani at kalabanin si Zebi. Iminungkahi ni Dariel na tumayo bilang isang saksi sa kanilang magiging duelo, gayunpaman sinabi niya na hindi nila pwedeng patayin ang isa't isa at wala siyang kinakampihan sa kahit kaninong panig. Kinabukasan nang magsimula na ang duelo, halos pantay sila Zebi at Lady sa bawat palitan nito ng mga atake, at bawat isa sa kanila ay desididong manalo at talagang nag-e-enjoy sila sa laban. Upang malaman na kung sino ang mas malakas, si Zebi at Lady ay pareho nang ibinigay ang kanilang pinakamalakas na atake, at sa lakas nito ay kinakailangan pa ni Dariel gumawa ng barrier upang protektahan ang iba sa laban. Subalit sa kalagitnaan ng tunggalian ay biglang tumalon si Gran papunta kila Lady, saktong may gumuho na malaking tipak ng bato at gumawa ng paraan si Zebi upang iligtas si Gran sa kapahamakan. Matapos ang insidente, napagpasyahan ng dalawa na itigil na ang duelo sapagkat sila ay parehong nag-enjoy sa laban, at dahil dito nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Natuwa naman si Dariel nang masaksihan ito, at isa din ito sa mga patunay na kayang mabuhay ng magkasama ang human at demon sa paraang mapayapa. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Dariel ang kanilang panauhin na dumalaw sa kanilang nayon ngayon, dahil ang kanilang bisita ay si Arancel. Agad niyang binalaan si Zebi na mag-ingat, sapagkat ang kaharap nila ngayon ay ang naging pinakamalakas na bayani sa kasaysayan, at mortal na katunggali ni Grand Varza. Subalit sa kabila ng nakakatakot na pagkakakilala nila dito, lumapit ang mga bata at tuwang-tuwa si Arancel, at nagkaroon pa nga ng pila ang mga taga-nayon makakuha lamang ng autograph ng dating bayani. Maya-maya ay pinatuloy ni Dariel si Arancel. Sa paghingi ng punmani ni Arancel sa naging abala nito ay napalagay ang loob ni Zebi, subalit binalaan ulit siya ni Dariel na itago ang tunay na pagkakakilanlan niya, at huwag gumamit ng kahit anong mahika dahil may kakayahan itong makaramdam ng mahika sa paligid. Nalaman ni Dariel na ang sadya ni Arancel sa nayon, ay upang ipagpatuloy ang pagsasanay ng kanyang estudyanteng si Lady at sinimulan nila ito sa isang entablado. Sa pag-atake ni Lady ay walang kahirap-hirap na nakakaiwas si Arancel habang ito ay nagsasign ng autograph, at sa huli ay hindi man lang nakatama si Lady. Gayunpaman ay napansin ni Arancel na nag-improve ang kasanayan ni Lady. Sinabi ni Lady na tinuturuan siya ni Dariel at ang ating bida pa lamang ang nakilala niyang kayang pumangalawa sa lakas ni Arancel. Kaya naman hinamon ni Arancel si Dariel ng isang sparring, labag sa loob ni Dariel ang hamon sapagkat siya ay nagretiro na sa pagiging adventurer, subalit pinagbigyan pa din niya ang kahilingan nito. Nang makaharap na niya si Arancel ay nakita niya ang nakakasindak na pulang aura nito, at bago magsimula ay iminungkahi muna ni Dariel na mananghalian muna sila. Nagustuhan ni Arancel ang sushi na ibinigay ni Dariel sa kanya, at pinahayag nitong masaya siya sapagkat ngayon lamang siya nakakain muli ng may kasama. Samantala habang si Zebi ay binabalak ng umuwi, aksidente siyang nakagamit ng mahika at agad itong naramdaman ni Arancel. Mabilis nitong binato ang sandata sa malayo, at nagulat si Zebi nang makita niya na ang malumanay na matanda kanina ay balak siyang patayin. Agad namang napigilan ito ni Dariel, at pinahayag niya na kahit demon race ay may karapatang tumira dito sa kanyang nayon, ngunit hindi nakinig si Arancel sa kanya kaya't hinatak na lamang niya si Zebi papalayo.
Inangat ni Dariel ang isang tipak ng semento, at nagulat siya nang kayang wasakin ito ni Arancel gamit lamang ang kahoy. Namangha naman si Arancel nang malaman niyang perpekto din ang 4 na abilidad ni Dariel kagaya niya, kaya naman inalok niyang maging hero ang ating bida at sabay nilang lilipulin ang lahi ng mga demons. Tumanggi si Dariel sa nais ni Arancel, kaya naman napilitan si Arancel gumamit ng Skyrend at tinapatan din ito ni Dariel ng parehong atake, subalit natalo si Dariel sa pagkakataong ito. Tinanong ni Arancel kung bakit gustong protektahan ni Dariel ang lahi ng mga demonyo. Sinabi ni Dariel na hindi importante ang lahi pagdating sa kapayapaan, kaya ang mga mahal niya sa buhay kabilang na si Zebby kahit isa itong demon, ay protektahan niya ang mga ito sa paraan ng kapayapaan. Ibinunyag din niya kay Arancel na siya ay pinalaki ng isang demonyo, isang dating general na si Grand Varza. Pinalaki siya nito at itinuring siyang tunay na anak kahit alam na nito noon na isa siyang tao. Samantala nakipagkita si Grand Varza sa Demon Lord, iminungkahi nitong pababain sa pagiging general ang kanyang anak na si Bash Varza, sapagkat inabandunan na neto ang tungkulin nito, at hindi pa ito lumalabas ng silid 1 taon na ang nakakalipas. Hindi ito nagustuhan ng Demon Lord, at sinabing dala lamang ito ng galit ni Grand Varza sa anak nitong si Bash Varza dahil sa nagawa nitong patalsikin si Dariel. Dagdag pa ng Demon Lord na pinapabura ni Grand Varza ang ampon niyang si Dariel, subalit iginiit ni Grand Varza na pareho silang mahalaga sa kanyang buhay. Naalala ni Grand Varza ang mga panahong kakatapos pa lamang ng digmaan, at ang panahon din na iyon ay may natagpuan siyang isang sanggol, at dahil sa awa nagpa siya siyang ampunin ito at pinangalanang bilang si Dariel. Gayunpaman sinabi ng Demon Lord kay Grand Varza ang lokasyon kung nasaan si Dariel, kaya't agad nang tumungo si Grand Varza sa Lux Village. Sinabi ni Dariel na ang dating general na si Bizitan ang nakatagpo sa kanya at ipinaubaya siya kay Grand Varza, dahil sa narinig ni Arancel, napagtanto niya na ang kaharap niya ngayon ay ang kanyang nawawalang anak. Ipinaliwanag ni Arancel, na ang dating general na si Bizitan ang pumatay sa kanyang pamilya, subalit binuhay pala nito ang kanyang anak at base sa 4 na perpektong abilidad ni Dariel, kumpirmadong ang ating bida ang kanyang nawawalang anak. Subalit naramdaman ni Arancel ang isang presensya ng kanyang mortal na kalaban, at nagulat ang lahat nang dumating si Grand Varza. Agad na umawat si Dariel sa pagitan ng dalawa, iminungkahi ng ating bida kay Arancel na bigyang pagkakataon makapagpaliwanag si Grand Varza. Dahil narinig na ni Dariel ang katotohanan, ibinunyag ni Grand Varza na nadiskubre niyang isang tao si Dariel noong pinagsasanay niya ito ng mahika, subalit kahit na ganoon ay napamahal na siya kay Dariel. Humingi ng tawad si Grand Varza kay Dariel sa hindi niya pagsabi ng katotohanan, gayunpaman hindi mahalaga kay Dariel kung anuman ang hindi nasabi sa kanya noon, sapagkat pinalaki naman siya ni Grand Varza na parang tunay na anak. Naantig si Grand Varza sa mga sinabi ni Dariel, niyakap niya ito sapagkat si Dariel ang kanyang naging inspirasyon kaya nagawa niyang maging matagumpay na general. Dahil sa narinig ay nabasag ang puso ni Arancel, sapagkat ang oras na sana ay ginugol niya sa kanyang anak ay ninakaw ni Grand Varza, kaya't tanging puot at galit ang naranasan niya ng mahabang panahon. Muling humarap si Grand Varza kay Arancel, at handa niyang pagbayaran ang kasalanang nagawa niya kahit buhay pa niya ang kapalit, kaya't nagpaalam na siya kay Dariel at upang makasama na nito ang kanyang tunay na ama. Hindi alam ni Dariel kung paano pipigilan ng dalawa. Mabuti na lamang ay dumating si Marika, at pinagalitan ng dalawang matanda na huwag ipakita sa kanilang apo ang pag-aaway nilang ito. Nang ipakilala ni Marika ang kanilang apo na si Gran ay natigilan ang mga ito, at lumapit si Dariel kay Arancel upang sabihin na pwedeng punan ni Gran ang mga pangungulilang naranasan niya noon. Napanatag na ang loob ng bawat isa, kaya't nagpapasalamat si Dariel sa ginawa ni Marika at higit sa lahat ay pinakasalan siya nito. Samantala si Bash Varza ay muli nang lumabas ng kanyang silid, nakita niya ang event hall at mukhang may isang magaganap na pagdiriwang. Subalit nagulat siya nang sabihin ng tagasunod na hindi siya imbitado, sapagkat ang kanyang ama na si Grand Varza ay nagpetisyon na tanggalin siya sa pwesto. Marami sa kanilang mga mamamayan ang nawalan ng tiwala sa kaharian, dahil sa mga naging kapabayaan at pagkakamaling ginawa ni Bash Varza. Kaya't ilan sa mga tagasunod ay sinabing kung naririto lamang si Dariel ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Dahil sa mga narinig ni Bash Varza,
ay hindi na nito napigilan ang matinding galit at isang malakas na pagsabog ang nangyari sa kaharian, at isinusumpa ni Bashvarza na papatayin niya si Dariel. Samantala ang dalawang lolo ay aliw na aliw sa kanilang apo, at kahit pa hindi magkasundo ang dalawa at nagtatalo kung sino ba talaga sa kanila ang pinagmanahan ni Gran, gayunpaman ay natutuwa pa din si Dariel. At isang masayang pagsasalo na nga ang naganap, ang tatlong mga lolo ay nagharap-harap sa iisang lamesa, habang si Daddy Anvil ay hindi makaporma dahil sa dalawa niyang malahalimaw na mga kainuman. Hanggang ang mga matatanda ay nagsisimula ng malasyeng, hanggang si Arancel ay nagpasya ng makipagbati kay Grandvarza, sapagkat nakita niya kung gaano lumaking mabuting tao si Dariel at lahat ng iyon ay dahil kay Grandvarza. Masaya naman si Dariel nang masaksihan ito. Kinabukasan, humiling si Lady kay Arancel na ipagpatuloy na ang kanyang pagsasanay, subalit dahil sa pakikipagbati ni Arancel kay Grandvarza ay iba na ngayon ang sitwasyon, ngunit nais pa din ipagpatuloy ni Lady ang tungkulin niya bilang bayani. Kaya naman ikinwento ni Arancel ang punot dulo ng digmaan ng mga human at demon. Ito ay dahil ang Demon Lord ay nagtataglay ng lahat ng kaalaman sa mundo at malakas na kapangyarihan. At dahil sa kasakiman ng mga tao ay nais itong agawin mula sa Demon Lord, at ang utos na ito ay mula sa Central Guild sapagkat naniniwala ang mga pinuno nito, na kapag napasa kamay nila ang kapangyarihan, ay ito ang magbibigay sa mga tao na gumamit ng mahika. Kaya malinaw na ang mga tao talaga ang nanguna sa gulong ito, subalit determinadong pa din si Lady na ituloy ang kanyang layunin, dahil nais niyang hanapin ang totoong sagot sa sarili niyang mga mata, nirerespeto naman ito ni Dariel. Subalit isang masamang balita ang galing kay Fitbeten, dahil mayroon daw isang halimaw ang umatake sa minahan, kaya tinutusan ni Dariel ang lahat na maghanda. Sa kanilang pagpunta doon, ay nakita nila ang isang malaking dragon na umatake sa minahan, agad na iminungkahi ni Grandvarza na magtago sila sa mata ng dragon. Nang malaman ni Dariel na ang mga knockers ay hindi pa nakakalabas sa minahan, agad na siyang umalis upang sagipin ang mga ito. Nagpas siyang sumama si Arancel kay Dariel upang katuwang nito, habang ang mga hero party at maging si Grandvarza at Zebi ay ang baalang humarap muna sa dragon. Sinubukan nilang ma-neutralize ang dragon, ngunit dahil sa kunat ng balat nito ay bigo silang mapinsala ang halimaw, mabuti na lamang ay may kakayahang higupin ni Grandvarza ang apoy nito. Samantala ay natunton na nila Dariel ang mga knockers, ngunit biglang napukaw ang atensyon ng dragon sa kanila, kaya't ginamitan nila ito ng Sky Emperor at nagawa nilang mapatalsik ang dragon. Nagbabaka sakaling mapaamo ni Dariel ang dragon, at nang iniabot niya ang kanyang kamay nakakapagtakang kalmadong lumipad ang dragon papalayo. Sa mga oras na ito, may hinala na si Grandvarza kanina pa kung sino ang may pakana sa nangyari, kaya't nagpaalam muna siyang umuwi sa kaharian kasama si Zebi. Matapos maapula ang sunog na rescue na din nila ang mga knockers at ganun din ang ilang mga sugatang tao, subalit may isa pang taga-guild ang nawawala at may hinala silang na-trap ito sa minahan. Samantala sa Demon Kingdom, agad na kinumpranta ni Grandvarza si Bashvarza dahil sa paghihinala niya na pumasok ang kanyang anak sa sikretong silid. Inamin naman ito ni Bashvarza, at para magkaroon ng ideya si Zebi tungkol sa sikretong silid, ipinaliwanag niyang nakatago dito ang mga pinagbabawal na mga mahika o kung tawagin ay hexes, at karamihan dito ay sobrang lakas at napakadelikado. Muling ikinumpara ni Grandvarza si Bashvarza kay Dariel, dahil dito nagalit si Bashvarza at tinawag na taksil ang kanyang ama, sapagkat nakita niya ito nakasama ang mga tao at mga bayani. Nabahala si Grandvarza dahil ginamit ni Bashvarza ang Spirit of Synchronization upang makontrol ang dragon, at ang uri ng hex na ito ay may masamang epekto sa katinoan ng gumamit nito. Sinubukan niyang pigilan si Bashvarza, subalit tinawag nito ang dragon at umalis upang puntahan ang kinalalagyan ni Dariel para patayin ito kasama ang mga bayani. Sa paghahanap nila Dariel ay nagpakita sa kanila ang isang magical beast, at tinanong si Dariel kung may kinalaman ba siya sa pag-atake ng kaibigan niyang si Salamander. Humingi ng panmanin si Dariel dahil maaaring may kinalaman siya sa pag-atake ni Salamander, sinabi ng magical beast na kinokontrol ng isang galit na caster ang kanyang kaibigan. Hanggang sa napansin ng magical beast ang sandata ni Dariel, namangha ito sa pagkakagawa sa sandata at dahil maituturing na biyaya mula sa kanya ang mithril,
Mas pinalakas niya ang sandata upang pasasalamat kay Dariel dahil sa pagpapahalaga niya dito. Nang magpaalam na kay Dariel ang magical beast ay saktong nakita na niya ang taong hinahanap nila, hanggang sa isang tawag ang galing kay Grand Varza upang sabihan siya na papunta sa kanya si Bash Varza, at kinokontrol nito ang dragon. Agad nang pinalikas ni Dariel ang lahat ng nasa nayon, bilang parte ng pag-iingat ay ipinasuot ni Marika ang kanilang singsing upang maging gabay at lakas niya sa laban. Sa muli nilang pagkikita, nakiusap si Dariel na pag-usapan nila ni Bash Varza ang sitwasyon, subalit napansin ni Bash Varza ang singsing ni Dariel sa kasal, at dahil doon ay ipinangakong una niyang tatapusin si Marika at ang buong nayon. Dahil sa narinig ni Dariel, naalala niya ang utos ni Grand Varza na tulungan ang kanyang kapatid, subalit iba na ngayon dahil gagawin niya ang lahat maprotektahan lang ang kanyang pamilya. Pinabagsak ni Dariel at Zebi ang dragon bago pa man ito makapunta sa nayon, at sa kanya inutusan ang lahat na kalabanin ang dragon habang siya ay haharapin si Bash Varza. Sinubukan pa din ni Dariel pag-usapan nila ni Bash Varza ang tungkol sa minahan, subalit hindi na ito mahalaga kay Bash Varza, sapagkat ang tanging gusto niya ay ang patayin lahat ng bayani at wasakin ang mga tao para matigil na ang walang katapusang digmaan. Handang pigilan ni Dariel ang ninanais ni Bash Varza, at sa pagsisimula ng kanilang balagbagan ay hinarap ni Dariel ang bagong lakas ni Bash Varza, at masasabi niyang isang napakagaling na salamangkero ng kanyang kinakapatid. Dahil sa ginugol ni Bash Varza ang buong taon para pag-aralan lamang ang ganitong klaseng kapangyarihan, pinuri ito ni Dariel dahil noon pa man ay nakikita na niya ang sakripisyo ni Bash Varza. Dahil sa mga salitang ito ay nalilito ang puso ni Bash Varza, gayunpaman ay nagawang dumpensa ni Dariel at doon ay napinsala niya si Bash Varza, at sa pamamagitan ng matinding galit nito ay unti-unti na siyang nagiging isang dragon. Sa kabilang dako, ikinulong ni Satomi ang dragon upang hindi ito makawala, sabay pinaulanan ni Gashita ito ng mga palaso. Habang ang dalawang veterano ay hindi inaakalang sila ay magtutulungan sa laban sa huli, at isa ito sa mga unang pagkakataon na nagtulungan ang mga human at demon sa iisang laban. Samantala si Dariel at Bash Varza ay patuloy lamang sa pakikipaglaban, walang magawa ang ating bida kung hindi ay samalag, kaya't sa inis ni Bash Varza ay gumawa ito ng isang bolang apoy. At gamit din ng Blade of Hermes ay pipigilan ito ni Dariel, at ang mga malalaking atake nila ay tanaw sa kalayuan, kaya't bago pa man na makapagbitaw si Bash Varza ay handa na si Dariel, at ito ang hinampes niya sa kanyang kinakapatid nang magising ito sa kahibangan. Subalit nakaligtas pa din si Bash Varza, dahil nagawang sakupin na ng Hex ang kanyang katawan at nang ibabaw na ang isang mabangis na halimaw sa kanyang pagkatao. Gayunpaman sinusubukan pa din kumbinsihin ni Dariel si Bash Varza, hanggang siya ay biglaang pumasok sa isipan nito at nakita ang alaala ni Bash Varza. Simula pa noong pagkabata ni Bash Varza ay lubos na hinahangaan na nito ang kanyang ama, at dahil minsan lamang niya makasama ito ay sabik siyang makita ito palagi. Subalit nang umuwi ito ay ipinakilala sa kanya si Dariel bilang kanyang kuya, dito na nagsimulang magselos si Bash Varza. Gayunpaman pinagsikapan niyang mag-aral ng mabuti upang makapasok sa Demon Army, subalit ang pangarap niyang ito ay hindi kinikilala ng kanyang ina, at nagpadagdag pa sa kanyang lungkot nang magretiro ang kanyang ama, at itinalaga si Dariel bilang kanyang assistant nang ipamana sa kanya ang posisyon. Napagtanto ni Dariel na dahil sa Hex ay nagkonekta ang kanilang mga kamalayan, kaya't nang maramdaman ni Dariel ang lungkot ni Bash Varza ay mas lalo pa itong nagalit, subalit dinala ni Dariel ito sa kanyang alaala upang maipakita sa kanya kung gaano niya pinapahalagahan si Bash Varza noon pa. Sa nalamang ito ni Bash Varza na pagtanto niya ang kanyang kahibangan, sapagkat nakita niya ang tunay na pagmamahal sa kanya ni Dariel bilang kapatid, at ang Hex ay nagsisimula ng masira at pakawalan ang kanyang katawan. Nang malapit na siyang makalaya sa sumpa, iniabot ni Dariel ang kanyang kamay subalit naramdaman niya si Salamander na maaaring magdulot ng sakuna, kaya agad siyang sumanib dito at nagpas siyang ilayo. Nais niyang magsakripisyo upang pagbayaran ang kanyang mga naging kasalanan, subalit nagawang tanggalin siya ng kanyang ama at dumating si Dariel upang putulin ang sumpa. Ngayong nagtagumpay silang maligtas si Bash Varza, naging panatag na din ang kanilang kalooban, at lingid sa kanilang kaalaman ay naghanda si Marika ng masasarap na pagkain para sa bawat isa.
At sa kanilang pag-uwi ay sinalubong si Dariel ng isang mahigpit na yakap ni Marika, at sa sobrang sabik nito ay muntikan pang ang malunod si Dariel sa mga dibdib ni Marika. Samantala humarap si Bash Barza sa Demon Lord, handa siyang harapin ang magiging parusa, kaya't pinapili siya ng Demon Lord kung nais niyang mapunta sa impyerno, o magsimula ulit bilang isang general. Subalit mas pinili ni Bash Barza ang impyerno, dahil para sa kanya ay walang kabayaran ang mga kasalanang nagawa niya. Gayunpaman naiintindihan ng Demon Lord ang saloobin ni Bash Barza, kaya bilang parusa nito, pinaalis na lamang nito si Bash Barza sa kaharian kagaya ng ginawa nito noon kay Dariel. Dinala siya ng kanyang ama sa bahay nila Dariel, at doon ay mainit siyang tinanggap ng ating bida bilang parte na ng pamilya. Humingi siya ng patawad kay Lady at sa lahat dahil sa pag-atake niya sa minahan, gayunpaman nakilala niya ang kanyang pamangkin na si Gran, at sa unang pagkakataon ay nagsabi si Gran ng pangalan at ito ang pangalan ni Bash Barza. Naantig ang puso ni Bash Barza at naalaala niya ang unang pagkakakilala nila ni Dariel, habang si Gashita naman ay halos umiyak dahil may panibago na naman siyang magiging idol. Hanggang sa iminungkahi ni Dariel kay Gashita na magpinta ng isang bagong family picture, at ng gabing iyon ay nagkaroon na ng isang masayang pagsasalo-salo. Kinabukasan maagang umalis si Bash Barza upang tulungan ang mga nasaktan niya sa minahan, at pagkatapos noon ay plano niyang maglakbay sa buong mundo upang makakuha ng mga bagong kaalaman, dahil nais niyang maging isang mabuting tao kagaya ng kanyang kuya. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.